For today's video, magdi-DIY tayo ng battery charger o yung battery ng ating mga motorsiklo. Pwede rin dito yung mga maliliit lang na 1SM na mga battery ng sasakyan. Ayan. Kasi itong ginamit ko rito ng mga gamit medyo malaki. Ayan, mga 12 amperes itong ating ginamit na transformer. Isa 12 ampere to. Ayan, kaya medyo may kalakihan siya. Ayan, medyo mabigat nga siya, gawa nga na 12 ampere to na medyo malaki-laki. Papansin nyo, naka-set up na to, pero kakalasing ko siya ulit para sa lalagyan natin sa lalagyan. Ayan. Ang ginamit ko rito yung diode, isa 6 ampere na diode. Ayan. Bali, dalawang diode lang ang ginamit ko rito. Tapos dito sa capacitor niya, kung mapapansin nyo, 63 volts. Ayan. 10,000 UF. Ayan. Yan, original yung ginamit natin dito na capacitor. Yan. Pwede rin naman yung mga mababang voltahe. Pwede rin naman yan. Pero ako yan ng available, kaya 63 volts lang ginamit ko. Pwede naman yan. Tapos lagyan ko din siya ng LED light para sa ating indicator na mayroon na siyang supply. Yan. Ito nga palang LED na yan, meron siyang 1.5K ohms na resistor para hindi siya mapundi. Kasi 3 volts lang yung ating bombilya na ginamit. Yan. Sa connection niya, ganito lang naman siya. Yung dalawang output natin na diode, ayan, pumasok siya sa positive. Dito sa kabila rin side, pumasok na siya sa positive. Papunta sa ating positive ng ating capacitor. Then itong negative yan, diretso yan sa ating negative ng ating capacitor. Wala siyang nilagay na diode. Yung negative na yon, yan, diretso na yan papunta sa ating battery clip. Kasama yung ating positive na kasama natin dito. Diretso na yan sa ating battery clip para sa ating charger. Yan. Directly yan. Yan. Tapos yan, directly yung ang walang diode, yung sa may negative ng ating capacitor. Mamaya papakita natin dyan yung diagram ng pagkakagawa natin dyan. Yan. Dito ko nga lang siya ilalagay sa ating ABR. Yan. 110 kasi ito, tsaka 220 yung ating AVR na to. Since di naman ako gumagamit ng 110, kaya tatanggalin ko na yung pinakalaman na to. At dito ko ilalagay ang ating transformer. Ayan. Yan, medyo may kalakihan nga yung ating transformer, kaya tinanggal ko muna yung mga capacitor bago natin siya isalpak ng maayos. Binutasan ko na rin siya, kagawa nga na maliit lang dati nakalagay dyan na transformer. Kaya binutasan ko ulit siya ng panibago. Yan, ito yung tinanggal natin na capacitor kasi iaayos natin siya. Yan, yung diode niya, yung pinaka-sign na maliit niya, doon siya papunta sa positive ng ating capacitor. Yan, doon natin siya ilalagay sa kabilang side dahil hindi na siya kakasya dito sa gilid. Dito natin siya ilalagay sa pinakalikod ng ating gilid ng ating transformer. Ang ginamit ko nga palang gauge dito na para sa ating battery clip ay sa number 12 na stranded wire. Para solid na solid yung pagbato ng ating ampere o ng ating volts sa ating battery. Papasin yung pinaka-diode ng pinaka-paan ng diode niya isa, kinaskas ko siya para maganda yung maging hinang natin dyan.
para mas kumapit yung panghinang natin. Kaya dapat ito tanggalin natin pinaka-galvanized ng ating paa ng ating diode. Then make sure lang na dapat yung ating pagkakahinang is medyo makapal para sigurado tayo na wala siyang lost contact. Ito yung ating pinaka-diagram ng ating assemble. Ayan. Ganyan yung tsura niya. Kung paano natin inassemble yung ating battery charger. Ayan. Ganyan lang kasimple siya. 2 diode lang ginamit natin. At dito nga, ayan, papansin nyo na-assemble ko na siya. At ito, itetest na natin siya kung okay na okay ba yung ating ginawa. Yan, lagyan ko din siya ng switch. Ginamit ko yung switch dito ang ating AVR. Hindi ko na tinanggal. Yan, 12 ampere. Ayan, kung mapapansin nyo, napakalakas ng kanyang spark. Ayan, napakalakas ng kanyang spark. Ayan. Ganun lang guys, and thanks for watching.